mga facts na pinag-aawayan base dun sa desisyon at sa motion for reconsideration na baka kailanganin linawin ng korte. Ako, in support ako dyan. I have read all the motions for reconsideration, even the intervention of one sambayan ng Supreme Court na iiba sa totoong nangyari. Sa 1302 unanimous decision ng Korte Suprema na inilabas nitong July 25 na isinulat ni Senior Associate Justice Marvic Leon. These prudential pronouncements by the Supreme Court. Sinabi rin ng Korte Suprema na nalabag ang karapatan ng pangalawang Pangulo sa due process dahil hindi hiningi ng Kamara ang kanyang panig. Sa apela ng konstitusyon, hindi nila dapat ituring na na-dismiss ang unang 3 impeachment complaint noong February 5 dahil ang totoong adjournment ay June 13 pa. Nauna pa rin yung 4th complaint. Yeah? Kung deemed initiated siya nung hindi pa rin siya inaksyonan ng Kongreso noong Hunyo, may inaksyonan na sila noong Pebrero. So dapat yun yung na-consider as na file. Meron daw misappreciation of these facts, dapat makorek mo na yon. Mahalaga na may confidence yung publiko na pag nagdesisyon yung korte, kung ano yung tamang batas, no, ay nakabase siya kung ano talaga yung totoong nangyari sa ground. Bagamat may pagkakilala sila no, na hindi naman perpekto ang mga desisyon ng korte. In so far as possibility, well, I won't say no, no? Pero the likelihood, siguro, kasi unanimous to, no? 13